sa mga tanong mo at mga pangako na kayang ibigay ng Biblia higit sa iyong inaakala. Meron po tayong dalawang tanong, pakiayos po ng mikropono, dagdagan natin ng bass, bawas ng treble ng konti, tsaka echo. Alright. Ito po ay nasagot na tanong ni Sister Hannah Villaruel. Paano ko po ba malalaman kung kalooban na ng Panginoon? Every time na i-encounter po natin ang ganitong tanong, paano malalaman kung kalooban ng Diyos ay ang mga nagtatanong ay hindi specific. So, when you are cracking a question that is so general, and it's hard for me to answer you a very particular answer. Pero, getting the idea, ang tanong, paano malalaman ang kalooban ng Diyos? Kalooban ng Diyos sa pagpili ng mapapangasawa, kalooban ng Diyos sa paghahanap buhay, kurso, kalooban ng Diyos kung saan ka titira, kalooban ba ng Diyos kung ikaw magpapakamatay, kalooban ba ng Diyos kung ikaw ay mag-a-apply na contractor ng DPWH, mamili ka. So, since walang clear required answer because you never give me a particular question. Nevertheless, sasagutin po natin yan. Una po ito, Sister Hannah, may 5 bagay sa mga anak ng Diyos generally na paano po natin mailagay ang ating sarili sa center will of God. Sapagkat ang sentrong kalooban at perpektong kalooban ng Diyos ang pinakaligtas na lugar. Hindi ka magkakamali, hindi ka maiisahan ng diablo, at ang tanong ay, paano ko malalaman ang kalooban ito ng Diyos? Number 1 answer, seek Christ and His Word. Saliksikin mo, hanapin mo si Kristo. Magpakalapat ka sa Panginoon at siya'y lalapat sa iyo. Mukha pa lang ng Panginoon ay masasamba mo na siya at masasatisfy ka. Worship the Lord in the beauty of His holiness. Ano po? When we talk about Christ, it's perfection. So seek Christ and His Word. Ang Biblia ay infallible Word of God, without admixture, without error. Lagi itong nagsasaysay sa atin ng tumpak na kalooban ng Diyos. Anything of your decision that go against the Word of God, don't dare to insist yourself. Huwag mong ipagpilitan. Pagka maliwanag na itinuturo ng Biblia, huwag. Pag sinasabi ng Biblia, do it. Gawin mo. Meron pong promises, meron pong pagbabawal, meron pong rebuke, may instruction, may correction, meron pong tinatawag na doctrine ang Biblia na dapat mong gawin. Rebuke, hinahadlangan para huwag mong gawin. Sansala, ikinukorek ka para huwag mong ipagpatuloy ang gagawin. Instruction, para bumalik ka sa tama kung ano ang dapat mong gawin. So, search Christ and His Word. Number 2, seek counsel from spiritual advices or advisors. Seek counsel from spiritual advisors. Marami dyan, naulit ko na ito. Ito yung tinalakay natin sa linggo. Nandiyan si Ma'am Jola, nandiyan si Brother Jess, nandiyan si Brother Kiko. Yung mga well-seasoned and well-circumspect and well-experienced Christian na nauna na sila na sumuong sa buhay na tama at buhay na mali. They suffered the consequences at nag-engrave ang Panginoon ng scarcity o malalim na pilat na talagang magtatanda sila sa ikangay tampol o tumpak na pag-aaral at kalooban ng Diyos. So seek counsel doon sa mga tao magsasabi sa iyo, huwag mong ipilit, masisira ang buhay mo. Diba? Number 3. By the way, the Bible says, where there is the multitude of counsel, there is what? Safety. Kapag maraming nagpapayo, mapalad taong hindi lumalakad sa payo ng masama, kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon. Number 3, ito po yung tinatawag na soundness of mind, power, and love, as said in 1 Peter 1:7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot,
or doubt, or hesitation, or cowardice, na hindi ka sigurado sa gagawin mo, kundi ang espiritu ng kapangyarihan, ang espiritu ng pag-ibig, at matalas na pag-iisip. And you ought to be sensitive to the leading of the Holy Spirit. So soundness of mind, power, and love, total dependence in God the Holy Spirit. Number 4, isulat niyo po ito, be sensitive to the clearance of your way. Be sensitive to the clearance of your way. Anong ibig sabihin po nito? Lalo sa mga young people, tayo madalas ay impulsive. Ginugusto natin ipinipilit ang ating mga sariling kapasyahan. At pagka tayo ay sumusunod sa majority o barkada, akala natin tama, nagiging trending. So nawawala na yung tinatawag na transformation, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Hindi porke maraming gumagawa ay gagayanin natin. So dapat sensitibo tayo na hinawan ng Diyos ang iyong daraanan sa desisyon na iyong gagawin. At magiging matalas ang pakiramdam mo na ang ginagawa mo ay walang anumang mga hadlang, walang mga balakid, walang parang tinatawag na aberya. Alright? So yun po, number 4. Number 5, last, open your Bible in Jeremiah 17 verse 9. Ito'y payo ko sa mga kabataan, Jeremiah 17 verse 9. Write this down. Number 5, sin not by believing your heart or by trusting your heart. Huwag kang magkasala sa pagtitiwala mo sa iyong sariling kalooban or puso. Anong sinabi ng Jeremiah 17 verse 9? The heart is deceitful and desperately wicked. Who can know it? I, the Lord, searcheth the heart. Ayan po. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat. Pwede kang dayain ang sarili mong nararamdaman. Pwede kang linlangin ang sarili mong kalooban. At hindi lang yan, mapapasama ka dahil ang puso mo totoong masama. Sinong nakakaalam? Let's proceed to the next verse. In verse 10. Ang verse 10 ay sinasabi, Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat isa ng ayon sa kani-kaniyang lakad. Ibig sabihin, kapag ipinilit mo ang lakad mo, ibibigay ng Panginoon sa iyo. Merong backfire pag wala sa kalooban ng Diyos o konsekwensya. Pero pagka nasa punto ka ng kalooban ng Diyos, merong ikang ay favor and grace at expected end na sinabi ng Jeremiah 11 verse 29. So bawat tao ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanya-kanyang mga gawain. When you made a wrong decision outside the will of God, siguradong mapapahamak ka. So yun po, dapat iyong tansyahin, pakiramdaman mo na hindi ka nagtitiwala sa iyong sariling kaunawaan, sa iyong puso. Pwede kang ipahamak niyan. Okay? I hope na-answer po yan. Mamaya po ipagpe-pray si Micah. Si Hannah, excuse me. Ang pangalawa pong tanong, dalawa lang po ito kasi baka mapadaanan naman ang tanong tungkol sa kalooban ng Diyos. At least, naka-record naman itong ating service. Pastor, tanong ko lang po, hindi po ba masama tumanggi nang babasahin ng ibang simbahan kagaya po ng Biblia? Okay, kayong sasagot. So may ibang simbahan magbibigay sa iyo ng Biblia o kaya babasahin. Ano ang may sasagot mo doon? Meron bang mga ngahas? Maiksi lang ha, baka mas marami pang sasabihin mo kaysa sabihin ko. Diretso na tayo dahil walang nangahas tumayo para sagutin ang tanong na yan. Well, kung ang ugali mo ay mangolekta ng iba't ibang versions ng Biblia, okay lang yun. But listen to this, pamula sa tuktok ng aking ulo hanggang sa ilalim ng aking talampakan, I am
a die-hard King James Bible believer. And I never entertain other versions of the Bible, sabagat ang ibang versions ng Bible ay corrupted, perverted, deleted, and added. Tatagalogin ko, pag sinabi pong corrupted, ginawang negosyo nila ang reproduction ng Biblia. Wala sa original manuscript ang paghango. Halimbawa, ito yung original manuscript, Hebrew, Aramaic o Old Testament, Greek sa New Testament, na itinranslate sa English version which is the universal language. At ito mga nagsusulputang ibang versions of Bible ay dito na hinango sa King James Version. Naintindihan niyo po, para bang ang idea, fresh mong hinango dun sa original, kaya ito yung authorized version of the Bible. Pero yung po succeeding, pagkatapos ng King James Bible, mayroon pang panibagong lumabas na maraming versions. Ang idea, para kang nagluto ng malunggay na overcooked. Na nilamo na ng vapor, nawala na yung kanyang nutrients, nawala na yung kanyang substance and essentialities sa aral at ng kanyang purity. That's why mag-iingat ka na mag-concide sa ibang version of the Bible. Pag sinabi natin mocked, perverted, binaluktot. Katulad ng John chapter 14 verse 2. In my Father's house are many mansions. Pero sa ibang versions, in my Father's house are many rooms. Ay mas gusto ko po sa langit may mansion ako, hindi room. Lalo na sa inyong mga miyembro na nangungupahan pa rin hanggang ngayon for many years. So hirap ka na nga dito sa lupa, nangungupahan ka na sa room for the many years. Kapag dating sa langit ay hindi nga babayaran pero room pa rin. I do believe mga kapatid ay nadidihado ka. Ang pangako ng Panginoon ay mansion. Ang paliwanag po ng iba ay ganito. Kung anong aking daftang sa langit, basta okay na sa langit. Remember this, ang plano at iginiyak ng Panginoon for 2,000 years. Sabi ron, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again. 2,000 taon na siya'y nagkukumpuni at naggagawa para lang igaya ka ng isang silid. Where is the logic there? No logic there. Sapagkat ang Panginoon ay pupunta doon para ipaghanda ka ng dakong kalalagyan. At ang kalalagyan yun ay mansion. Isa yan sa perversion ng Biblia. Pangalawa, John 1:12. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God. Ang sabi doon sa Tagalog, kasi pag sinabing son sa general term sa English, language, malu, katulad ng men. Generally, that includes men and women. Sons of God, generally, that's include mga babae at lalaki. Pero sa pagsalin sa Tagalog, ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap, ay binigyan sila ng karapatang maging mga anak na lalaki ng Diyos. So kung anak na lalaki ng Diyos, therefore, hindi welcome mga anak na babae. So perversion yun. Pagpilot. Pag sinabi namang added, nagdadagdag. Pag sinabi namang subtracted, nagbabawas. Revelation, chapter 22, verse 20, sino man na magdadagdag at magbabawas sa mga sulat na ito na nakasulat na, ay magdadagdag ng sumpa sa lahat na nakasulat dito, at aalisan din naman, babawasan siya ng karapatan sa puno ng buhay. You better read that. Kaya we have no right at all to repair the Bible na magmukhang mas mahusay. Lahat po ng versions ng Biblia, babalik pa rin sa corruption. Ang tawag doon, ginagawa nilang kalakal ang banal na kasulatan. Lalo na yung mga aral na swak sa kanilang panlasa at gusto, sa kanilang turo. Ang ibang Bible, inalis ang dugo ng Panginoon Kristo 100 times. Inalis ang Lordship ng Panginoon Kristo 100 times. Inalis ang Trinity several times. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Katulad ng 1 John. Show your Bible. 1 John chapter 5, verse 7 and 8. Isa sa paboritong talata natin na meron pong tinatawag na three witnesses or the triune God, Father, Son, and Holy Spirit. Please. 1 John chapter 5,
verse 7, 8, and hanggang 10. Ano po ang sinasabi ng Biblia? Please. Okay. Tignan mo sa Tagalog ha. Tagalog, tapos ibabalik mo sa English. At ang Espiritu, capital letter, the Holy Spirit, ang nagpapatotoo, sapagat ang Espiritu ay katotohanan. Tingnan natin sa King James Version. 7. For there are three. Doon sa kanina, ang Espiritu, iisa. At ang Espiritu ay katotohanan, nagpapatotoo. Pero dito, for there are three that bear record in heaven. Number 1, the Father, God the Father. Number 2, the Word, Jesus Christ is the Word of God. Number 3, the Holy Ghost, Father, Son, Holy Spirit. And these three are what? One in nature. Pareho silang Diyos. Iisa sila sa pagka-Diyos. Three distinct person, magkakaibang persona, pero iisa sila. Suno sila sa pagka-iisang Diyos. Okay? Now, yan po ang ilan sa mga halimbawa. Now, another verse na ibibigay ko po sa inyo kung bakit dapat mag-ingat ang aking mga miyembro sa paggamit ng ibang version. Please consult first Galatians chapter 1 verse 8 and 9. Galatians chapter 1 verse 8 and 9. Nasa question and answer pa rin tayo. Kung gusto niyo ng clarification, pwede naman po. Okay? Ang sabi po dyan, pag sinabi natin Word of God, that's a general term for the Word of God is Jesus Christ. Number 2, the Word of God is from Genesis to Revelation, the complete set of the 66 books. Walang bawas, walang labis, walang kulang. Pag sinabing Word of God, sometimes yan ay kinukonote sa tinatawag na gospel, the death, burial, and resurrection of Jesus Christ, which is the center message of the Bible. We got saved because of the center message of the Bible, which is the gospel of Jesus Christ, death, burial, and resurrection. Tingnan niyo po sa talatang yan. But though, kahit man daw tayo, or an angel, kahit ang anghel sa langit, from heaven, preach any, Magda, kung nakikinig ka, other gospel unto you than that which we have preached unto you. Ibig sabihin, nakapangaral na si Pablo, na tinanggap nila, pero nag-i-entertain pa rin sila ng another gospel. Ang sabi po, ang diin ni Pablo, let him be what? Accursed. Huwag ninyong tanggapin. Eh bakit hindi ko tatanggapin? Makinig. Huwag kang susubo sa suntukan at hahamon ng suntukan, hindi mo kaya. Masisira ang buhay mo. Same thing with the spiritual battle. Bakit mo patutuloyin ang mga monsters and false prophets sa bahay mo kung hindi mo kaya talagang tindigan at iturong klaro at may ipaliwanag sa kanya na ang kanyang aral ay mali at ang iyong taglay na aral ay tama. Kaya sabi doon, let him be accursed. Let's continue reading verse 9. Are you still listening? Say amen. Okay, sabi dito, as we said before, gaya ng paalaala ni Paul, so say I now again. Inuulit na naman niya, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received. Natanggap niya ng Ebanghelyo eh. Si Kristo, Diyos na nagkatawang-tawang, mismo mamatay na libing na buhay mo muli sa krus ng Kalbaryo, dumaan ang dugo sa katubusan ng iyong kasalanan sa pananampalataya sa Kanya, walang gawa, ay magkakaroon ka ng pagkakaari ka ng pagkatubusan sa iyong kasalanan. Amen. That is the gospel. You have already received. Ngayon, ang sabi rito, isumpa mo siya. In other words, never what? Entertain. Lalo na sa mga musmos, sa mga young, sa mga weakling, at hindi pa kayang ipagtanggol ang kanyang sarili, never dare to indulge yourself to any debate o pakikipagtalo. Huwag kang makikipag-declare ng gera kung hindi handa ang iyong sandatahang lakas. We ought to be rooted and grounded in the Word of God. Another verse, Isaiah 34 verse 16.
Since ang tanong ni Magda, ito ulitin ko habang hinahanap, Isaiah 34 verse 16. Pastor, tanong ko lang po, hindi po ba masama tumanggi nang babasahin ng ibang simbahan kagaya po ng Biblia? Listen, hindi lahat ng Biblia salita ng Diyos. Ulitin ko, not all Bible is God's Word. Pag may bawas, hindi Bible. Pag may dagdag, hindi Bible. Pagka ibang version, mag-iingat dahil ililihis ka niyan, ilalayo sa katotohanan. Pastor, paano kung gusto kong ituwang itong King James tapos meron akong ibang version na katulad ng Anemic Bible, HIV Bible, NIV Bible. Bakit NIV, Anemic Bible? Bloodless eh. They don't believe in the blood of Jesus Christ. We are redeemed by the blood of Jesus Christ. Amen. And that's why I call NIV Anemic Bible. Walang dugo. Abay, kamuntik mamatay pa ni Jesucristo sa kanyang sigira anemia. Kaya kung hindi ka naniniwala mga kapatid, sa dugo, you will die in your sin. Amen. Okay, basahin natin. Seek ye out of the book of the Lord. Hinahanap mo ba ang salita ng Panginoon? And read. And no one of these shall fail. Walang magkukulang, walang babawasan. None shall want her made. Anong ibig sabihin niya sa Tagalog, Dayan? Hindi nangangailangan ang salita ng Diyos ng katulong para maintindihan siya. Isang kasinungalingan na sasabihin, hindi ko maintindihan ang King James Bible dahil masyadong malalim. Hindi mo talaga maiintindihan ang King James Bible kung inaaral mo ang Biblia sa sarili mong secular na dunong. Ang Biblia ay sulat ng banal na espiritu at kung ang tao ay walang banal na espiritu ng Diyos, hindi niya talaga maiintindihan ang Biblia. Mababaliw ka. Kaya, kung ang Biblia ay authored by the Spirit of God at ito ay kayang tumindig sa kanyang sarili, hindi niya na kailangan ng katulong ng iba pang aklat. Pastor, marami kang aklat doon sa library. Marami po. Pagka ang aking aklat doon sa taas ay ang kanyang presentasyon ay sala sa Biblia, ini-scratch kong aklat, nakafocus ako sa Biblia. Nandyan ba kayo? Sabi po dyan, none shall want her made, for my mouth it hath commanded, and his spirit it hath gathered them. Banal na espiritu ang sumulat, ang nag-author at nag-compile sa kanila. Hindi yan kayo. Kaya, si Kiko nga na na-hospital, pinuntahan ng doktor. At ang sabi ng doktor, nung siya ginagamot, nagbabasa ka pala ng Biblia? Opo. Galang ka na katagal? Matagal na po. Naintindihan niyo po? Oo. Ako aaminin ko. Hindi ko maisundo ang pagbabasa ng Biblia. Bakit? Ako'y doktor. Hindi ko maintindihan. Why? Because you don't have the Holy Spirit of God. You must be born again in the Spirit first for you to understand the will of God, the way of God, and the Word of God. Lastly, hindi ko pinapayuhan ang mga miyembrong bago na sila'y doon nag-aaral sa social media dahil marami mga telepreachers na wrong doctrine. At ngayon ay pinopromote ang Ethiopian Bible. Ewan ko na-encounter ni Malu. Ang Ethiopian Bible ay pinopromote. It's composed of 88 books. Kasama ang King James, Erasmus Bible. Ang Erasmus Bible ay nagtuturo ng unang tao sa mundo ay mga alien. Ang Erasmus Bible ay nagtuturo na si Jesucristo ay may kabit. Pangalawa, idinagdag sa Ethiopian Bible ang Book of Apocrypha. At ito po'y 16 books. Yung Book of Apocrypha, kasama po dyan ng Baruch, Judith, Tobit, Maccabees 1, Maccabees 2, at kung ano-ano pang mga singit dyan. Now, bakit hindi dapat tayo mag-quote ng kahit na anong talata dyan sa Apocryphal book? Because there is no contradiction, walang salungatan sa Biblia.
Pag nag-quote ka sa Book of Apocrypha, ang ipinopromote ng Apocrypha, Joel, ay sambahin natin ang Diyos-Diyosan. Sambahin natin ang mga araw. Sambahin natin ang ibang nilalang. Samantala, sa first 5 books pa lamang ng Bible, ay talagang nilalabanan ng tahasan ng Diyos. Particular sa Genesis, Exodus chapter 20, huwag kang gagawa, huwag kang luluhod, huwag kang magkakaroon, huwag kang sasamba ng Diyos-Diyosan ng larawang inanyuan sa ibabaw ng langit, sa ibabaw ng lupa, o sa ilalim ng lupa. Nang sabi ko, hindi ko man niluluhuran. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang magkakaroon. Ay galit yata mga Baptist pag-usapan yan eh. Ang sabi ng Bible, huwag kang magkakaroon. Kahit hindi mo pa yung sinasamba, huwag kang magkakaroon ng larawang inanyuan, nakahawig na nasa langit, o kaya ng mga hayop, o kaya ng anumang mga santo doon, o kaya ng anumang kawangis, kahit pa mukha daw ni Hesus Kristo. We ought to worship the Lord in spirit and what? In truth. Any faith, any worship, any practice, any belief that is in contradiction to the final word of God, reject. Hello? Nandiyan po ba kayo? Iniingatan ko po ang mga tao ng Diyos para hindi tayo mailihis sa masama. I hope ang tanong ngayon ay nasagot. Say amen. Atin pong ipanalangin ang dalawang kapatid natin ito sa Panginoon. Tumayo po tayo, please. Everybody, stand please. Pagkatapos nito, Brother Kiko, dapat tayo sa offering. Dakilang Ama na nasa langit, salamat po ngayong umaga ay pinag-usapan po natin ang nakalilitong tanong ng iyong mga anak. Katulad na po kung dapat po ba kami mag-entertain sa ibang aral o Biblia na may dagdag sa Biblia. Ang sabi po doon, evil communication corrupt good manners. At mahirap mabura ang maling aral na nakatalim sa aming puso. At kinakailangan ay purong salita ng Diyos na sinaad sa Psalms 19:7-9, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The word of the Lord is sure, making wise the simple. Mga Panginoon, aking dalangin, ang kahilingan po ni Magda ay bahay at lupa para sa kanila. Nang sa ganoon na hindi na sila nangumupahan. Narinig ko po kanina lang may sakit ang kanyang bunsong anak. Pagalingin niyo, O Panginoon, siya, ang kanyang anak na si Jeus. At iba pang mga kapatid, dahil iyo po ang pagpalain si Ronel na malayo sa kanyang misyon na iingatan mo, O Panginoon, siya. Ano man po ito, nawa po siya ay nangangaral ng salita ng Diyos upang hindi makasingit ang kaaway. Panalangin ko, Panginoon, kalusugan, katalimuhan ng mga bata sa pag-aaral. I-bless mo rin ang Panginoon dagdag ng karunungan ni Sister Magda sa Biblia kung sakaling siya ay sasalubungin ng mga bulaang propeta at manglilihi sa katotohanan na ay meron siyang matibay na tindig sa kanyang nasumpong pananampalataya. Pagpalain niyo, Panginoon, na magkaroon po si Sister Hannah nang mailagay sa tamang trabaho ang perpektong kalooban ng Diyos ay kanyang hinahanap at nawa ito, Panginoon, ay i-impress mo sa kanyang puso matapos na ang bahay nila at makabayad sa kanilang mga financial obligations. I pray also na iyo pong tulungan ang kapatid namin ito sa kanyang kahilingan, si Lolo, si Tatay, ako, si Mama Lulu, kalusugan ng buong pamilya, ang mga may sakit ipagagalingin niyo po. Inihiling ko, Panginoon, makatulong siya sa kanyang pamilya, magtagumpay sa buhay, at maging blessing din sa church na ito. I pray, O God, na kapayapaan sa kanyang puso, mahabang pasensya, at makapagtapos. Ngayon po siya ay nakatapos na, ang kanyang pinsan ay gusto niyo po makatapos, si John. I-bless ang Panginoon mga kapatid namin ito, patatagin mo sila sa kanang pananampalataya, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless you, Ma'am Jonah.